Bilang kaisa-isang pusa sa isang horror game, ang trabaho ko araw-araw ay hayaan ang sarili kong himasin ng iba't ibang NPC. At kahit gaano pa kalamag at walang puso ang mga NPC sa karaniwang araw, nagiging masayahin sila kapag nakikita ako. Tapos isang araw, nagbakasyon si Mommy. Nasa bahay lang ako para samahan siya. Kaya para silang mga baliw na hinahanap kung nasaan ako. Lahat ng makita nila, sinasakal nila sa leeg at tinatanong, "Ikaw ba ang dumukot kay Mimi?" Sa huli, nabaliw na ang lahat ng players. Sino ba si Mimi? Noong in-interview ako para sa horror game habang hinihimas-himas, magiliw akong tinanong ng Big Boss, "Unting pusa, bakit mo gustong magtrabaho rito?" Dahil doon, seryoso akong sumagot. Kasi araw-araw, umuuwi si Mommy na sinisiraan ng boss niya. Umiyak pa nga siya pag uwi niya kahapon. Naisip ng pusa, kung lalabas si pusa para magtrabaho para kay Mommy, hindi na kailangang magtrabaho ni Mommy. Nagulat ang mga recruiter at napasigaw. Napakabuting pusa. Nakita yun ng Big Boss kaya binuklat niya ang aking resume. At sa huli, nagdesisyon siya. 10:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi. Walang pasok sa weekend. 3,000 kada buwan. Pero sa sumunod na segundo, dahil sa mapanghusgang tingin ng iba, wala siyang nagawa kundi gawin itong 8,000. Aba, syempre, napakaganda nun. Narinig kasi ng pusa na sinabi ni Mommy na 3,000 lang daw ang sahod ng mga college graduate. Ayun, mas magaling pa ang pusa sa isang college graduate. Malakas na sinabi ng mga recruiter. Ang galing ng boss. Kung ganun, pwede na po ba akong magsimulang magtrabaho ngayon? First day ko na po ba ngayon? Tuwang-tuwang napangiti ang boss. Napakasipag. Sige na, kapag ako na ang humimas sayo. Ang bonus ay, pero hindi tanga ang pasang ito. Magpahimas sa 8 galame ng boss na puro suction cup. Eh di makakalbo na ako niyan. At isa pa, sabi pa ni Mama, hindi katanggap-tanggap ang harassment sa trabaho. Kailangang tanggihan ang mga hindi makatwirang hiling. Tinalikuran ko ang buntong hininga ng Big Boss sa likod ko. Masigla akong nakarating sa unang yugto. Ang bahay ni Lola. Noong nabubuhay pa si Lola, itinago ng pamilya niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kanser. Naantala ang pinakamainam na oras para sa paggamot. Nang mamatay si Lola, nag-away pa nga ang pamilya niya sa kanyang burol. Para lang sa mana. Pero pagsapit ng hating gabi, biglang gumalaw ang tomba-tomba na laging inuupuan ni Lola sa harap ng altar. Nagbalik si Lola, pero hindi nakakaintindi ng sulat ang mga pusa. Hindi nito alam kung ano ang nakasulat sa karatolang iyon. Pero ang trabaho ko naman ay hanapin si Lola at hayaan siyang himasin ako, tama ba? Biglang may isang malamig na boses na nanggaling sa aking likuran. Nandito ka rin ba para sa bahay ko? Ang susunod mong gagawin ay, bakit isang pusa? Tumikim ako. Magandang araw po. Ako po ang bagong empleyado. Ang trabaho ko po ay magpahimas. Base sa amoy mo, mukhang hindi ka masaya. Tumalon ako sa kanyang kondongan at nagsimulang magpurr. Sa bahay, kapag malungkot si Mama, ganito ang ginagawa ng pusa. Sa bawat himas, sumasaya na si Mama. Nang makita ito ni Lola, nataranta siya. Sa buong buhay niya, bihira siyang makatagpo ng isang nilalang na ganito kalapit sa kanya. Sa unang sandali na hinawakan niya ang pusa, nabulalas siya. Bakit ang lambot-lambot? Ikinatuwa ko ang reaksyon niya. Ito ang balahibong maingat na inalagaan ni Mama. Sabi ni Mama, himasin ang ulo ng pusa. Mawawala ang lahat ng problema. Himasin ang likod ng pusa. Kasaganaan at kayamanan. Haplasan ang bibig ng pusa. Maging maayos sana ang lahat. Biglang napatigil si Lola habang hawak ang kamay ko. Mayroon kang pamilya na sobrang nagmamahal sa'yo. Lalong naging kampante ang pusa nang makita ito. Siyempre naman, kaya ako lumabas para magtrabaho. Para kumita ng pera para kay Mama. Para makapag-ipon ng maraming delata. Unti-unting napangiti si Lola habang nagpapaliwanag ang pusa. Nang makitang dinidilaan ng pusa ang kanyang kamay, pabiro niyang sinabi, ang munting pusa ba ay may kinakaing masarap ng palihim? Mabilis kong iwinagayway ang aking kamay. Walang masarap na pagkain. Matagal nang hindi nakakakain ng masarap ang pasang ito. Natigilan si Lola. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang pusa.
Nag-imbak si mama ng maraming cat food. Para dahan-daang kainin ng pusa. Nagbabayad pa kasi kami ng car loan sa bahay. Tapos parang nabawasan pa yata ang sahod ni mama. Kaya kailangang kumita ng pusa ng maraming pera. Para hindi na masyadong mahirapan si mama. Pagkasabi ko nito, nagpakita ako ng isang nahihiyang ekspresyon. Kaya, Lola, pwede po bang magbigay kayo ng good review? Sabi po kasi ng boss, may bonus kapag may good review at heart. 7 yuan at 20 sentimo rin po iyon. Natawa si Lola. Binuhat niya ang pusa at dinala sa may pinto. At dahan-dahan siyang itinulak palabas. Sa susunod, huwag mong kalimutang bumisita ulit kay Lola para makipaglaro. Nasa may pinto naman ng boss, nakataas ang kilay. Inilahad niya ang 8 galami para sana haplasin ang pusa. Pero iwinasiwas lang ito ng pusa gamit ang isang kamay. Nagkunwari ang boss na parang walang nangyari. Munting pusa, alam mo ba kung anong review ang ibinigay ni Lola? Inunat ng pusa ang dibdib niya. Siguradong good review. Isang pasang ganito kabait, paano namang hindi makakakuha ng good review? Tinaasan ng boss ang kanyang boses. Ito ay isang bad review na minsan lang sa 100 taon mangyari. Imposibleng makakuha ng bad review ang pusa. Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Iwinawas-iwas ko ang aking mga kuko para lumaban. Tiningnan ako ng boss ko nang may panghihinayang. Walang magawa, bilang kauna-unahang empleyado na makatanggap ng masamang review. Kailangan akong jijilin ng husto ng boss. Nang makita ito, lumuha ang pusa sa kahihiyan. Hindi dapat magkaroon ng masamang review ang mga pusa. Nooy may dumaan na isang recruiter. Hindi niya napigil ang suntukin ang boss. Huwag mong apihin ang munting pusa. Pagkatapos, may kinuha siyang isang delatang pagkain mula sa kanyang bulsa. Si Lola ang nagbigay ng magandang review. At may iniwan din siyang isang bagay para sa munting pusa sa totoong mundo. Ako na ang nagdesisyon. Pinalitan ko ang gantimpala para sa magandang review ng isang delatang pagkain. Nang makita ito ng pusa, dinilaan nito ang kanyang mga labi at sumigaw. Ang sarap nito. Makakakain na rin ng masarap ang pusa. Ngunit hindi nagtagal, nakarating ako sa susunod na level. Ang aso. Iniuwi siya sa bahay. Inabando na siya. Magkahiwalay siyang ipinamigay ng huli niyang amo sa isang guro at sa isang kuya. Ngayon, nagbalik na siya. Para lapain ang lahat, pumasok ako sa level. Pagtingin ko sa paligid, bumubuhos pala ang napakalakas na ulan. Agad na basa ang pusa. Nahirapan itong makahanap ng masisilungan. Maingat nitong dinidilaan ang sariling balahibo. Anong ginagawa mo? Napakalapit ng boses. At napakalakas. Tumingala ako at doon ko lang napansin. Na itong sinasabing silungan. Ay nasa loob pala ng bibig ng isang higanteng aso. Tumakbo palabas ang pusa at tinanong ang higanteng aso. Aso, bakit ang laki-laki mo? Para malunok ko ang isang tao sa isang lagukan lang. Ako ang bagong pasang gigigilin. Bigla akong namroblema. Napakalaki ng asong ito. Isang gigil lang nito, siguradong matutuklapan ako ng balat. Kaya nagtago na lang ang pusa sa ilalim ng tenga ng aso. Nagpagulong-gulong siya sa loob ng tenga nito. Anong ginagawa mo? Nilalamang mo ang pusa. Unti-unti nang dumidilim ang paligid. Tumalon ako palabas mula sa tenga ng aso. Hello, kailangan nang umuwi ng pusa. Kapag hindi nakita ang pusa, sobrang-sobra siyang mag-aalala. Noong sandaling iyon, gumalaw ang mabibigat na talukap ng aso. Mama, anong klaseng tao ang mama mo? Buong pagmamalaki kong itinaas ang aking dibdib. Ang mama ko ang pinakamabait sa lahat. Noon, naghihintay na lang mamatay ang pusa sa gilid ng daan. Si mama ang pumulot sa pusa at nag-uwi sa kanya. Kahit na mabaho ang pamahid. Tiniis pa rin ito ng pusa at hindi din ilaan. Nawala rin agad ang Katie. Biglang lumitaw sa malalaking mata ng aso ang isang malungkot na alaala. Pwede mo bang tingnan ang katawan ko? Sa may bandang puso, may nakasulat na pangalan. Sobrang laki talaga ng aso. Matagal hinanap ng pusa pero hindi niya mahanap ang puso nito. Pero ang katawan niya ay puno ng iba't ibang nakaukit na salita. Asong tanga, asong bobo, at marami pang salita na hindi maintindihan ng pusa. Ang ilan ay parang inukit ng kutsilyo sa laman. Ang iba naman ay parang pinaso ng apoy.
hanggang sa makakita ako ng mga puting balahibo na bumubuo ng mga salita. Binasa ko ito ng malakas. Baby. Noong sandaling iyon, ang boses ng dambuhalang aso ay parang nanggaling sa napakalayong lugar. Oo, yan ang una kong pangalan. Tumingin ka pa sa tabi. May iba pang mga pangalan. Tiningnan ko ang laki ng katawan ni Baby. At kasunod nito, nakita ko ang pangalan ng isang babae. Yaw yaw. Biglang tumawa ang dambuhalang aso. Oo, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Siya ang una kong amo. Kung gayon, naiwala mo ba siya? Narinig ng pusa na maraming aso raw ang naliligaw. Siguradong sobrang lungkot ng mga nanay nila. Itinapon ako ng mga magulang niya. Kesyo raw naglalagas ang balahibo ko. At malakas kumain. Lalong lumakas ang ulan. Nagtago ako sa ilalim ng aso at hirap na nagsalita. Tapos, hinanap ako ng amo ko buong araw. Umiiyak siya hanggang sa halos hindi na makahinga. Pero sa isang eskinita, may ibang taong nakahuli sa akin. Gusto nilang balatan ako. Alisin ang laman ko. Hindi ako mahanap ng amo ko. Kaya binigyan siya ng mga magulang niya ng isang bagong tuta. Sinabi sa kanya na ito raw si Xiaoguai. Pero lalo pang umiyak ng malakas ang amo ko. Medyo nilalamig ako. Dahan-daang hinaplos ang pangalang Yaw Yaw. Nakaramdam ako ng kaunting init. Kaya ginaya ko si inay. Dahan-daang tinapak ang katawan ng aso. Tahan na. Huwag kang matakot. Hindi ako takot. Nakatakas ako. Nagkaroon ako ng bagong amo. Mas mabuti na ang lagay ko. Salamat sa'yo. Nang mga oras na iyon, tumila na ang ulan. Bigla akong sumigla. Pwede bang bigyan mo ng magandang review ang pusa? Ang isang magandang review ay 7 yuan at 20 sentimo. Nang paalis na ang pusa, lumingon ito. Mula sa malayo, ang aso ay parang isang malaki at tahimik na bundok. Nawala ang matikas nitong anyo. Pero naging napakatapat at malambing. Medyo hindi masaya ang pusa. Napansin din ito ng malaking amo. Na parang isang kayamanan, naglabas siya ng isang dilatang pagkain. Mukhang mamahalin. 99% purong karne. Naiisip na ng pusa kung gaano kasarap ang texture. Nang dilatang iyon na walang halong pampalapat. Pero wala sa mood ang pusa ngayon. Pinatabi muna sa may-ari tapos umuwi na. Nagluto si mama ng pagkain para sa pusa sa bahay. Pero pagpasok ko, dumiretso agad ako sa kama para humiga. Anong problema ng pusa? Galing ako sa trabaho. Nakakita ako ng isang aso, tapos bigla akong nalungkot. Himasin mo lang ang dibdib ko, okay na ako. Sabi ng pusa, hindi na raw siya nalulungkot. Sige na, huwag ka nang malungkot. Kumuha si mama ng nilagang pitso ng manok mula sa kusina. Parang sumuko na, hinimay niya ito ng paisa-isa at isinubo sa bibig ng pusa. Kain na. Kapag busog ka na, hindi ka na malulungkot. Kailangan mong kumain ng marami. Kapag tumaba ka at lumakas, malalampasan ng pamilya natin ang anumang pagsubok. Habang sinusubuan ako ng piraso ng karne ng paisa-isa. Ang sarap. Hindi na talaga ako nalulungkot. Pumasok na si mama sa trabaho. Pumasok na rin ang pusa. Kaya kinuha ko sa boss yung dilatang pinatabi ko kanina. Pwede ko po bang yakapin ulit yung aso? Nag-atubili siya sandali. Binigyan niya ako ng upuan. Busy ang aso. Pwede mong panoorin ang live broadcast. Sa sandaling iyon, sa eksena sa screen. Isang dambuhalang aso na parang bundok ang humahabol at pumapatay. Sa mga taong may record ng pagmamaltrato sa hayop. Tapos na ang aso. Puntahan mo na siya. Bumukas ang eksena. Damanak palabas ng pinto ang malagkit na dugong pula at itim. At nandoon ang aso na dambuhala na parang bundok. Malakas ang buhos ng ulan. Hirap na hirap ang pusa bago makalapit sa aso. May mga bago na namang marka sa katawan niya. Hindi ko maaninag ng malinaw. Ang naramdaman ko lang ay ang paghihirap. Biglang ngumiti ang aso na parang tao. Nandito ka na naman. Hindi ka ba natatakot? Tapos, kinuha ko yung dilatang pagkain. Para sa iyo, kainin mo. Sabi ni mama, nagiging malungkot ka kapag gutom ka. Naisip ko na kung busog ang aso, siguro hindi na siya magiging ganun kalungkot. Biglang tumila ang ulan. Yumuko ang aso. Inamoy niya ito ng may pagtataka. Dahan-dahan at paunti-unti niyang dinilaan palabas ang giniling na karne.
Sobrang naawa ako sa kanya. Kahit ang pusa ko ay hindi pa nakakakain ng ganito kasarap na delata. Nawala ang parang taong ekspresyon sa mukha ng aso. Pero lalo namang bumilis ang pagwagwag ng buntot niya. Halos maging elisi na ito ng helicopter at lilipad na sa langit. Hanggang sa maubos ang huling piraso ng karne. Ang lata ay naging kasing linis ng isang bagay na dinilaan ng aso. Sige na nga, aso naman talaga ang Damaila. Pinakain din ako ng amo kong si Yaw Yaw ng ganitong delata. Biglang nabuhayan ng loob ang pusa. Oh, kumusta naman? Masarap ba? At isang lata pa araw-araw. Wow, nakakakain ka pala ng isang masarap na delata araw-araw. Pero yung sumunod kong amo, hindi na ako binigyan ng delata. Bakit? Hindi ka ba niya mahal? Kahit na sinasabi ni mama nagipit siya ngayon. Binibigyan pa rin niya ang pusa ng delata isang beses sa isang linggo. Noong may kaya pa kami, nakakain pa nga siya ng karne ng buwaya. Hindi, sobrang hirap lang talaga ng pamilya niya. Sa bundok sila nakatira, kahit sila hirap makakain ng karne. Pero pinipilit pa rin niya akong itira ng ilang piraso. Sinusundo ko siya araw-araw pag uwi galing eskwela. Tinataboy ko ang mga batang nang aapi sa kanya. Pero pagkatapos noon, habang nasa eskwela siya, kinuha ako ng tatay niya. At hinati ako sa dalawa. Ang kalahati, ibinigay niya sa teacher niya. Para daw magkaroon sila ng magandang relasyon. Natigilan ako. Hindi inakala ng pusa na may ganoong sinapit ang aso. Napayukyok ang aso. Puno ng pananabik na sanagi ang walang lamang lata. Sa totoo lang, lahat naman ng aso ay namamatay. Mabuti na rin at nakatulong ito sa batang amo. Pero hindi na sana nila sinabi sa batang amo. Dahilan para labis na malungkot ang mahal kong batang amo. Umalis ang pusa sa dungeon. Labis itong nabigla. Biglang may inilabas na namang isang lata ang Big Boss. Tada! 5-star rating, ha? Noong mga oras na iyon, tinanong ko ang boss. Ano po ba ang pag-ibig? Lubhang nagulat ang boss. Bawal ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado. Lalo na't magkaiba pa kayo ng species. Nagtaka ang pusa. Nagalit ang pusa. Ginamit ng pusa ang matinding kalmo. Habang puno ng kalmo ang mukha ng Big Boss. Ah, iyon ba ang tinutukoy mo? Siyempre, naiintindihan ko iyon. Umiibig ako sa isa sa mga empleyado ko. Kaya madalas ko siyang pinag-o-overtime. Para lang madagdagan ng oras na kami lang dalawa. Ako, binabayaran mo ba? Siyempre hindi, binabaan ko ang sahod niya. At tinaasan ko ang bayad sa overtime. Sa ganitong paraan, hindi na siya makakalipat ng trabaho. Naalala ng pusa kung paano minumura ng nanay nito ang boss niya. Marahil ay ganoon din ang nararamdaman ng babae. Kaya hirap na hirap akong nagsalita. Sana magtagumpay ka. Kung hindi talaga kaya, maghanap ka na lang ng ibang pahihirapan. Biglang naging seryoso ang boss. Mabilis siyang tumakbo gamit ang 8 niyang mga paa. May bagong dungeon na nabuo. Nagmamadaling sumunod ang pusa. Boss, ibaba mo man lang iyang lata ko. Sa loob ng bulwagan, pinanood namin ang isang pinto na palitaw-litaw. Hanggang sa tuluyan na itong naging buo. Ngunit ang harapan ay parang salamin, ipinapakita ang nakaraan. Ang dalaga ay kapapasa lang sa unibersidad kasama ang kanyang kasintahan mula pagkabata. Ngunit dahil sa pagpapakita ng kabaitan sa isang mahirap na tao, dinukot siya at dinala sa liblib na kabundukan. Araw at gabi, gusto niyang tumakas. Ngunit nabuntis siya dahil sa karahasan. Nang maipanganak ang bata, gusto niyang alagaan ito ng mabuti. Para magkaroon ito ng pagkakataong makaalis. Ngunit dahil isa itong babaeng sanggol, ibinagsak ito hanggang mamatay nang dumukot sa kanya. Sa wakas, namulat siya sa katotohanan. Ang mga taong ito na may bahid ng kasalanan ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Kaya naman, sinunog niya ang lahat sa isang malaking apoy. Napakalaki ng apoy na ito. Pumasok ang amo na dala-dala ang pusa. Isang palaso na gawa sa apoy ang direktang sumugod patungo sa amo. Bahagya niya itong naiwasan. Ngunit nanginginig pa rin sa takot. Isang bata at masiglang dalaga ang nakakita sa sitwasyon. Sa isang wagayway ng kanyang manggas, pinalabas niya ang amo. Mga lalaki, lumayas kayo. Ngunit pagkatapos, naramdaman kong lumutang ang aking katawan. At bumagsak sa mga bisig ng kung sino. Hama ba ng husto ang mga kuko ng dalaga?
At gumuhit siya ng ilang bilog sa mukha ng pusa. Ikaw naman. Ano ang gusto mong gawin dito? Tapat na sumagot ang pusa. Nandito po ang pusa para magtrabaho. Hirap na po si inay ngayon. Gusto po ng pusa na tulungang pag-aanin ang pasanin ni inay. Pagkasabi ko niyan, kumurap-kurap ang aking mga mata at naging bilog na bilog. Ngunit natigilan ang dalaga. Paulit-ulit niyang hinaplos ang likod ko. Sa huli, ibinaba niya ang pusa sa sahig. Umalis ka na. Hindi mo ba hahaplasin ng maayos ang pusa? Ang trabaho po ng pusa ay ang magpahaplos sa mga tao. Bahagyang nanginginig ang katawan ng dalaga. Ngunit sa huli, kumalma rin siya. Umuwi ka na. Gabi na. Huwag mo nang pag-alalahin ang nanay mo. Habang binibigkas niya ang salitang nanay. Parang napaso ang dila ko sa bilis. Nag-isip-isip ako. Kinuha ko ang tinago kong meat strip at ibinigay sa kanya. Luto to ni mama. Sa tuwing nalulungkot ako, nilulutuan ako ni mama ng pagkain ng pusa. Ang sarap. Ito ang lasa ni mama. Kumagat ang babae at nangilid ang luha sa mga mata niya. Pinaalis niya na ako. Paglabas ng amo, malungkot siyang napabuntong hininga. Ganito ba talaga ako kaayaw ng mga babae? Hindi ko alam. Namangha ako. Naguluhan ako. Sa pagkakataong ito, 5-star review na naman. Bibigyan kita ng delata. Kaya bumalik ako sa instance na bahay ni Lola. Daladala ang delatang iyon. Pagpasok, ibinuka ko ang bibig ko. Lola, pinapakain ng pusa. Gusto ni mama na kunin ang malambot na karne mula sa lata at ilagay sa kutsara. Para unti-unti ko itong makain. May ilang taong nag-aaway ng husto sa burol. Sa likod ng burol, palihim akong pinakain ni Lola. Habang pinapakain niya ako, bigla siyang ngumiti. Itong mga lintik na apong to, mas may konsensya pa ang isang pusa. Nilamon ko ng malalaki ang laman ng delata. Lola, huwag po kayong malungkot. Sabi ni mama, basta busog ang pusa. Magiging payapa na ang bahay. Tapos, dahan-daang hinaplos ni Lola ang ulo ko at ngumiti. Kung iisipin ng oras, malapit nang dumating ang regalo mo, Mingmang. Nang marinig ito, nagtaka ako. Pag-uwi sa bahay, naabutan kong pinapagalitan ni mama ang amo niya. Lintik, araw-araw na lang pinag-o-overtime. May sira ba sa ulo yun? Kung wala kang kakayahang magpatakbo ng kumpanya, mag-impake ka na at umuwi. Buong araw, ang alam lang ay pagsamantalahan ang mga empleyado. Habang sinasabi niya ito, biglang lumungkot si mama. Kapag nakakuha na ako ng bahay, tisibakin ko na ang boss ko. Bahala na yang trabaho. Ayoko na. Nang makita niya akong umuwi, hinimas agad ni mama ang ulo ko. Good cat. Napagod ka ngayong araw. Lumapit ako sa kanya na sobrang saya. Nawala agad ang galit ni mama nang makita niya ako. Ito talaga ang good cat, di ba? Biglang may kumatok sa pinto. Naging maingat si mama at sinabing, baka sensus ng mga tao yan. Sensus ng tao. Oo, ang pusa ay hindi tao. Kapag nalaman nilang nandito ka, kukunin ka nila. Noong sandaling iyon, napaluha ako. Ayaw pumasok ng pusa. Gusto ng pusa na makasama si mama. Kung ganun, kailangang magpanggap ng pusa na hindi marunong magsalita, ha?